Hello. Hello, good morning. Good morning sa lahat. Welcome again to my channel at welcome ulit sa ating Bible reading ngayong umaga, no? So, kahapon, ang binasa natin ay 8 to 10 ng 2 Samuel. So, ngayon naman ay 11 to 13. Ganun pa rin ng 2 Samuel. So, kahapon, di ba, pag-usapan natin at saka sa mga huling ating Bible reading na maraming beses pinagtagumpay ni Yahweh, ang ating Diyos, si Haring David, no? Marami siyang nalupig na kalaban, marami siyang nasakop na mga bayan, bayan-bayan sa Israel, ganyan. Dito naman sa babasahin natin ngayon sa ating pag-uusapan, dito ay may mga ilan pa rin na nagtagumpay pa rin si Joab na kanyang leader ng kanyang hukbo. Pero mapapansin nyo dito, maraming nangyaring hindi maganda kay Haring David. Simulan natin dito sa chapter 11. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinatanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Elam at asawa ni Urias na isang Hiteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa pangyayaring ito, si Bathsheba ay nabuntis. Ipinasabi niya ito kay David. So nagkagusto si Haring David kay Bathsheba. Dahil ayon nga dito sa aklat ay napakaganda ni Bathsheba. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias ng Hiteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, si Urias, yun yung asawa ni Bathsheba. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng laban? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan mo ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. So lumakad si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ka ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi? Sabi ni Haring David. Sumagot siya, ang kaba ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Juda ay nasa mga tolda lamang. At sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab. At ang iyong mga punong kawal sa ganitong kalagayan, hindi po maatim ng aking kalooban, ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa sa harapan ng Diyos. Hindi ko po magagawa iyon. No? So sabi ni David,
kay Urias, "Dumito ka muna ng isang araw at bukas ka na umalis." Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ang mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman: Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos iwan mo siya roon at bayaan mong siyang mamatay. Habang pinaligiran ni na Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Namatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. No? Doon pa lang mapapansin nyo na nakagawa ng hindi maganda, no? Si Haring David. Iniisip niya siguro yun na para hindi na malaman na nabuntis pala ng ibang tao ang kanyang asawa, kaya ipinalagay niya yun sa harapan kung saan matindihan ang laban. Ayun nga, nangyari, namatay nga si Urias sa labanan. Sabi pa dito, ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan, ngunit ito ang ipinagbili niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaaring siya'y magalit at itanong, "Bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya ay nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tabes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias." Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, "Lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader, at ilan sa inyong mga pinuno ang namatay. Napatay rin po si Urias." Sabi niya. Sumagot si David, "Kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, sapagkat talagang ganyan ang labanan, may namamatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lungsod. Sabihin mong huwag masiraan ng loob." Nang mabalitaan ni Bathsheba na namatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinatawag siya ni David at naging asawa. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Hindi talaga magugustuhan ng Diyos yun, di ba? Ang ginawa niya, kinuha niya yung asawa ng kanyang isang pinuno, no? Ito, pakinggan nyo to. Mensahe ni Nathan kay David. Isinugo ni Yahweh kay David ang isang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya sa isang lungsod ay may dalawang lalaki. Mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa. May isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinalong niya itong parang anak na babae. Isinalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan may
manlalakbay na naging panauhin ng mayaman lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng duka, iyon ang kinuha ng mayaman. At iyon ay inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw si David sa galit. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangan magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. Sabi ni Haring David. Yung pagkarinig niya nung mensahe na yun. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ang pinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambayanan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay at patalim sa iyong sambayanan. May mamamatay daw sa patalim sa kanyang sambayanan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawain ko ang iyong sambayanan sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit ng katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, kaya't hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. So, pakinggan nyo yung sinabi ni Yahweh, ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. So, nakakatakot, kapag gumawa ka pala ng lihim na kasalanan, ang kabayaran mo yung kasalanan na gagawin na para sa iyo ay mahayag sa buong madla. Sabi ni Haring David, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito ay umuwi na si Nathan. So yun daw. Hindi daw siya mamamatay, ngunit ang kanyang anak ang mamamatay, sabi ni Yahweh. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng pangluksa at nag-ayuno at sa lupa nahiga. Nang mabalitaan niyon, lumapit sa kanya ang mga matatandang pinuno sa palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan nito at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ng mga alipin kaya't naghinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. So namatay ang anak niya kay Bathsheba. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh. Nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos, umuwi siya at humingi ng pagkain. Tanong niya sa kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Tinanong siya ng kanyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayon patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, nung buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis sa pag-asa kong
kahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Tama naman ano. Pagka namatayan ka, hindi na siya mababalik. 'Di ba? So, inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli itong nagdalang tao. Nanganak ng isang lalaki, Solomon ang pinangalan ni David sa bata. Palibhas ay mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata na ang ibig sabihin mahal ni Yahweh. No? Samantalang ipinagpatuloy ni Joab ang pakikipaglaban, pagsalakay, tapos papasukin niya ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Amonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangan pangunahan naman niya ang iba pang kawal sa pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay sa akin ng karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kanyang hukbo. Nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosan Diyos-Diyosang si Malkan at pinatong ito sa kanyang ulo. May mahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito'y 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Biniyag niya ang mga mamamayan at pumili siya sa mga ito ng mga kantero, panday at karpintero at pinagawa niya ng mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Amonita bago sila nagbalik sa Jerusalem. So, yun na nangyari, ano. Tapos dito sa verse 30, chapter 13, may mga hindi rin magandang nangyari dito, no. Ang pangalan nito si Amon at si Tamar, ang anak ni Haring David, no. Alam niyo bang sinabi dito sa aklat na to ay si Absalom, isang anak na lalaki ni David, ay may magandang kapatid na babae, si Tamar. Si Amon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae. Alam niyo bang umibig si Tamar dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito ay siya ay nagkasakit. Umibig si Amon, ano? Umibig si Amon kay Tamar na sila ay magkapatid, no? Hanggang sa nag-isip siya ng paraan at may nagsabi na magsakit-sakitan si Amon at ipatawag si Tamar, ipagluto siya at pakainin siya. No, nangyari nga yun, sinabi kay Haring David na ganun nga ang gawin at ginawa naman. Pero alam niyo bang itong si Amon ay pinag-isipan niya ng masama si Tamar, sabi ganyan. Nung pilit niyang hahalayin si Tamar, sabi ni Tamar huwag, sabihin mo na lang sa hari, napakasalan ako. Pero ayaw makinig ni Amon. Pinilit niya itong halayin, no, dahil sa malakas siya, nahalay niya si Tamar. At pagkatapos niyang halayin, ay pinalayas niya ito, no. Parang bigla siya namuhi nung mahalay niya ang kanyang kapatid, ano. Sa labis na sama ng loob ni Tamar, ito ay pinunit ang kanyang damit, no, winasak at naglagay siya ng alikabok o buhangin sa kanyang ulo at ito'y umalis, no. Pero yun nga, dahil sa sama ng loob, nagalit din si Haring David ito, no. Pero yun nga, lumipas ang mahabang araw, buwan, no. Pero lihim na nagalit ito si Absalom, no, yung kapatid din nila.
Alam niyo ba, isang araw ay inimbitahan niya si Haring David na sumama dahil magugupit sila ng tupa. Dapat nandun sila magkakapatid. Ayaw talaga sumama ni Haring David. At sinabi na lang ni Absalom na si Amon na lang. Sabi niya, bakit mo isasama si Amon? Isama niyo na para makita rin yung pag-ano. Pero yun pala, may balak pala si Absalom na gantihan si Amon. Kaya ang nangyari, pinatay niya ni Absalom si Amon. Pinatay niya. Tapos may napabalita pa kay Haring David na lahat daw ng kapatid ay pinatay ni Absalom. Pero sinabi nga hindi ito totoo, si Amon lamang ang pinatay ni Absalom, no? Nung mabalitaan nga niyang gano'n na pinatay lahat ng kapatid niya, ay mga anak, pinunit niya ang damit niya at ito ay naglupasay sa lupa, no? Pero yun nga, may nakapagsabi na hindi raw pinatay talaga lahat ng magkakapatid. Gumanti lamang si Absalom kay Amon. Si Amon lang daw ang pinatay. So nakarating to. Kaya samantala si Absalom ay tumakas matapos ipapatay si Amon. Ang bantay sa palasyo may natanaw na pulutong ng mga taong bumababa sa burol sa gawin ng Horonaim. Kaya sinabi ni Jonadab sa hari, dumarating na po ang mga anak ninyo tulad ng sinabi ko sa inyo. Nag-usap pa sila ay dumating na ang mga prinsipe na nag-iiyakan. Umiyak na rin ang hari at ang kanyang mga lingkod. Mahabang panahon nagluksa ang hari dahil sa pagkamatay ni Amon. Si Absalom na may nagtago kina Tamal, anak ng haring Amuhad ng Gezur. 3 taon siyang nagtago roon. Pagkalipas ng pagdadalamhati ng hari sa pagkamatay ni Amon, nagbalik siyang nanabik siyang makita si Absalom. So, yun yun na ang mga nangyaring hindi na maganda, namatayan na siya ng anak, nagkagulo na yung isang kapatid ay umibig pa sa kanyang sariling kapatid at ito hinalay at ayun, nagalit nga siya hanggang sa yun naman si Absalom naman ay naghiganti at pinatay ang kanyang kapatid na si Amon So yun na yung mga naging nangyayaring hindi maganda kay Haring David, no? Yun talaga napapatunayan sa gawa mo ng kabutihan, marami kang blessings na matatanggap, marami kang katagumpayan na matatanggap, Pero pag nakagawa ka ng matinding kasalanan talaga sa Diyos, marami talaga ring mangyayari sa iyong hindi maganda. May kaparusahan talaga at may kabayaran ang ating kasalanan. Kaya nawa tayong lahat ay hindi na makagawa ng kasalanan. Kung maaari ay isipin nating mabuti ilang beses, maraming beses, bago nating gawin ang isang bagay na alam natin na makakasama sa ating kapwa at makakasama sa ating Diyos. Pag-isipan nating mabuti. Kung maaari, gumawa na lang tayo ng kabutihan, no? Sa nagkakasala sa atin, tayo magpatawad. Tayo magpakumbaba. Sa ating mga mahal sa buhay at kapwa, magmahalan tayong lahat. No? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Alam nyo naman yan, na yun talaga ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba. Kagaya rin ng pagmamahal ng Diyos nating si Jesucristo sa ating lahat na ibinigay pa ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Di ba? So, muli, samahan niyo ako sa aking panalangin. Manalangin tayong lahat. Ama namin makapangyarihang sa lahat na may gawa ng langit at lupa na nagbigay buhay sa amin lahat. O Lord, salamat na naman sa umagang ito dahil sa iyong mga salita na aming nabasa, O God. Sa iyong makapangyarihang mga salita na nagbibigay buhay, pag-asa sa amin lahat, na nagbibigay kaalaman sa amin lahat, O Lord. Sa iyong mga salita na nagpapatatag sa aming pananampalataya at nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nawa nga ay
kami maging mabuting tao, O God. Nawa nga hindi kami makaisip ng masama, O God, una para sa inyo at sa aming kapwa, O God. Nawa maging mabuting tao kami palagi, Lord. Lagi mong pong linisin ang aming mga puso't isipan, O God, na gumawa lamang ng tama, O God. Na maglakad ng matuwid tungo sa inyo, O God. At sundin ang iyong mga kagustuhan, O God. Nawa yung iyong kapamaraanan, Lord, ang manguna sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, sa mga scientist din na nag-imbento ng mga nuclear, Lord, na makakasama sa aming mundo, mga virus na yan, Lord, linisin mo rin ang kanilang mga puso't isipan na gumawa lamang ng tama. Mag-imbento ng magaganda upang mas lalong umunlad ang aming lugar, ang aming bansa, ang buong mundo, Lord, upang maging maganda, O Lord God, kagaya ng iyong kagustuhan, O God. At ang mga scientist din na nag-iimbento ng mga magagandang klaseng gamot para sa karamdaman, Lord, na malalala sa virus na yan, na nag-iimbento sila ng gamot, Lord. Turuan mo po sila ng tama at naway puro kabutihan lang at magaganda rin ang kanilang isipin, O God. Gabayan mo po sila, O God. Ganon din ang aming mga nurse, Lord, police, military, Lord, ang mga doktor, ang aming mga presidente sa aming bansa, O Lord. Hipuin mo rin ang kanilang mga puso't isipan, O God, na puro kabutihan lamang ang kanilang isipin. Lord, palakasin mo ang kanilang mga katawan, Lord. Ilayo sa anumang kapahamakan, O God, ang mga taong iyon na puro kabutihan ang iniisip, O God. Ilayo mo po kami lahat sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, Lord, at gawa ng kaaway. Panatilihin mo kaming matatag sa aming pananampalataya, O God. Thank you, Lord, sa pakikinig mo ulit sa aming panalangin, O God, dahil alam ko pong lagi ka naming kasama, O God. Hindi mo kami iiwan at pababayaan. Alam ko, Lord, na matatapos na ang virus na to, magiging maayos na ang aming mundo, makakapagsimula na kami ng maganda, O God. At sa paglipas niyan at pagwala ng virus na yan, Lord, kami magpapatuloy sa aming pagbabasa, pakikinig, at paglilingkod sa inyo. Mag-share ang lahat ng tao ng inyong mga mabubuting salita, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa pagbigay mo sa akin ng lakas ng loob, talino, para maihayag ko po, Lord, ang iyong mga salita. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Lord, i-bless mo po ang lahat ng iyong tao. Palakasin, O God. Salamat, Lord. Naway pagtagumpayin mo kami lahat. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba, Lord. At lahat ng aming panalangin, Lord, ay siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat pong muli sa inyong pakikinig at pagsama sa akin sa ating Bible study na naman ngayong umagang ito. God bless po sa lahat. Mabuhay po tayong lahat.